Sino po aminado? Wala naman talagang pamilya na hindi nagkakaroon o dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Totoo po ba yan? Sino po rito nakaranas na ng problema sa loob ng pamilya? Kung hindi man dun sa asawa, yung mismong mga magulang, at kung hindi sa pagitan ng mga magulang, sa pagitan ng mga anak at magulang, at kung hindi naman doon, sa pagitan ng mga magkakapatid. Totoo po ba? At some point ng ating buhay, dumadaan sa ganong mga pagsubok yung ating pamilya. May mga kwento na kung saan, hindi iyon yung gusto natin sana na maging kwento ng ating pamilya, pero iyon yung pinayagan ng Panginoon. Napansin niyo po yan? At totoo po ba, kung meron mang pinakamasayang karanasan sa loob o kaganapan sa loob ng pamilya, iyon yung panahon na kung saan habang dumadaan ang pamilya doon sa isang pagsubok, pero nagtutulong-tulong ang pamilya. Totoo po ba yun? Napakasayang karanasan o napakagandang karanasan sa loob ng pamilya kapag yung pamilya dumadaan sa pagsubok, pero at the same time, tulong-tulong yung bawat miyembro ng pamilya. At totoo po ba, kung meron naman pinakamalungkot na karanasan sa loob ng pamilya, ito naman yung habang dumadaan ang pamilya sa isang pagsubok, kanya-kanya naman yung pamilya o yung bawat miyembro ng pamilya. Alam niyo po, ito ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, yung pagkakanya-kanya ng bawat miyembro ng pamilya habang dumadaan sila sa isang matinding pagsubok halimbawa sa financial, pagsubok halimbawa sa kalusugan, pagsubok sa relasyon, napaka-negatibo ang implikasyon sa kabuuan ng pamilya. Pagka ang isang pamilya, dumadaan sila doon sa ganong karanasan at nagkakanya-kanya na sila. Now, tingnan natin, ano ba yung mga negative implication kapag ang isang pamilya dumadaan sa isang matinding pagsubok and at the same time, nagkakanya-kanya sila. Alam niyo po, unang-una, napapagod po ang isang kapamilya na mag-isang magbuhat ng problema sa loob ng pamilya. Sino po aminado? Nakakapagod yung ikaw lagi ang nagbubuhat mag-isa sa problema ng pamilya. Samantalang, yung ibang miyembro ng pamilya, easy life lang sila. Totoo po ba nangyayari yon? Nakakapagod yung habang dumadaan ang pamilya sa problema, yung mga kasama mo, hayahay ang buhay, pero ikaw, bigat na bigat doon sa pagbuhat. And at the same time, totoo po ba, nakakapagod yung magbuhat, mag-isa ng problema, samantalang yung mga kasama mo sa miyembro o miyembro ng pamilya, parang walang pakialam. Ano pinapakita nito? Una, sa pamilya, hindi pwedeng lahat user at isa lang ang producer. Ano ibig sabihin nito? Hindi pwedeng lahat kumakain, pero iisa nagpapasok ng pagkain. Totoo po ba yan? Lalo na malaki ang pamilya. Hindi pwedeng lahat gumagamit ng kuryente, pero iisa lang ang nagbabayad ng kuryente. Hindi rin pwedeng lahat gumagamit ng tubig, pero iisa lang ang inaasahan na magbayad ng tubig. Alam niyo po, pag napagod na yung nag-iisang nagpapasok ng kakainin, isang araw lahat kayo hindi nakakain. Napansin niyo yan? Lalo na po doon sa mga may pamilyang OFW, wag nating ipapapasan lahat doon sa iisa na miyembro ng pamilya natin, ang lahat na lang. Yung kanyang immediate family, yung kanyang extended family, yung mga kamag-anak na ang layo-layo na, yung pa nagpapasan. Alam niyo po, pag napagod na yung nag-iisang nagpapasok ng pagkain, yung nag-iisang nagbabayad ng kuryente, yung isang nagbabayad ng tubig, isang araw lahat kayo hindi nakakain, wala nang kuryenteng gagamitin, wala nang tubig na gagamitin. So in short, huwag papagurin ng husto, huwag sasawain ng husto yung kumikilos para sa pamilya. Kung meron man tayong breadwinner ngayon, dapat hindi natin sila pinapagod ng husto. Dapat hindi natin sila sinasawa ng husto. Dapat ang buhay ng pamilya, cycle. Kung merong isang breadwinner ngayon, dapat dumating naman yung point na isang araw nagpapahinga naman siya.
Yung pamilya natin na malayo o nagtiis ng matagal sa malayong lugar, dapat isang araw, binibigyan naman natin ng kapahingahan. Hindi yung nakauwi na doon sa matagal na pagsasakripisyo sa ibang bansa, pagdating dito, nagsasakripisyo pa uli. Alam niyo po, dapat ang buhay cycle talaga. Yung dating gumagastos, yung dating nagsasakripisyo, isang araw dapat inaani naman niya yung mga sakripisyo niya. Huwag nating sasawain, huwag nating papaguri ng gusto yung mga ginagamit ng Diyos para pagpalain tayo sa ating buhay. Alam niyo po, higit sa lahat, huwag ipapapasan sa iisa ang pamilya. Kung ang lahat naman may kakayanang kumita, kumita. Alam niyo po, yun na lang talagang mga batang-bata, yung mga matatandang-matatanda na, yung mga may sakit na, yun na lang yung wag nating asahan. Pero yung kaya pa namang kumita, maging productive tayo. Napansin nyo, doon sa ibang bansa, kahit na mga senior na, as long as na kaya nila, hinahayaan nila na maging productive pa yung mga tao. Sino po naniniwala? Wala naman talaga sa edad ang pagiging productive ng tao eh. Totoo po ba yun? Meron nga batang-bata pero laging nakahiga lang sa bahay eh. Napansin niyo yun? Ni hindi makuhang maghugas ng pinagkainan, maglaban ng mga damit niya. Yung bang parang meron kang sariling border sa bahay. Totoo ba may mga ganong anak? Parang nasa boarding house. Parang may mga sariling katulong na kakain na lang, aalis, babalik, matutulog. Alam niyo po, mapapagod ang isang magulang. Kahit magulang pa yan. Alam niyo po, again, kung meron tayong kakayanan kumita, kumita tayo. Ngayon, kung hindi ka naman kumikita, huwag ka naman tumulong doon sa pagwawaldas ng walang kwentang bagay sa buhay. Ikalawa, maling kultura sa pamilya, yung responsable ang nagsasakripisyo para sa mga irresponsable at tamad na miyembro ng pamilya. Totoo ba, isa sa mga napakapangit na kultura sa loob ng pamilya, masakit man pakinggan, lalo na sa ating mga Pilipino, madalas kung sino pa yung tamad, siya pa yung pinapaboran sa pamilya. Isa sa mga napakapangit na kultura sa loob ng pamilya, madalas kung sino pa irresponsable, siya pa napapaboran sa loob ng pamilya. Mag-aasawa ng wala sa oras, pag nagkaanak, ipapapasan sa mga magulang o kaya doon sa mga kapatid na naghahanap buhay, magbibisyo kahit walang trabaho, yung lahat ng gastos, ipapapasan sa kapatid na responsable naghahanap buhay. Magbabarkada ng walang ambag sa pamilya, nagpapabigat pa. Doon po sa mga magulang, tandaan niyo po, huwag nating parusahan yung responsableng anak natin para sa irresponsableng anak natin. Huwag nating parusahan yung masipag na anak natin para doon sa mga tamad na anak natin. At huwag nating parusahan yung mga anak nating may pangarap para doon sa mga anak natin na walang pangarap sa kanilang buhay. Alam niyo po, dapat tinatanggal na natin sa ating kultura, sa loob ng ating tahanan, yung mas pinapaboran pa natin yung mga irresponsable at yung mga tamad na anak kaysa doon sa ating mga responsable at masisipag na mga anak. Kaya nga mismong ang Panginoon ang nagsabi, sabi niya, yung tamad, huwag niyong pakainin. Pero madalas, iba yung ating gawi, lalo na yung mga magulang ng mga Pinoy. Yung mga tamad at walang trabaho, mga anak, siya pa yung pinagja-Jollibee. Yung anak na naghihirap, nagtatrabaho, magdamag na nagko-call center, malayo ang pinupuntahan, ang inuulam ang kinakain doon sa trabaho, noodles. Madalas ba nangyayari yon sa mga pamilya? Nangyayari sa totoong buhay. Kaya nga dapat binabago natin yung maling kultura sa loob ng ating tahanan. Huwag nating paboran yung mga tamad na anak para doon sa mga masisipag nating anak. Ikalawa na negative implication,
pagka nagkakanya-kanya ang mga miyembro ng pamilya habang dumadaan sa isang pagsubok ng buhay, mas nadadagdagan ang problema ng pamilya pag nag-iiwanan sa gitna ng problema. Totoo po ba? Mas madadagdagan ang problema kaysa mabawasan pag sa halip magtulong-tulong, nag-iiwanan ang magkakapamilya. Pag sa halip magsama-sama, nagkakanya-kanya ang pamilya, at pag sa halip na magkaroon ng kagaanan, mas bumibigat ang dalahin pag nagkakanya-kanya ang mga pamilya. What does it mean? Una, normal ang struggle sa pamilya eh. Totoo po ba yan? Normal naman talaga na may dinadaan ng struggle ang pamilya eh. Pero, hindi normal yung iniiwan ng pamilya sa gitna ng problema. Alam niyo po, normal naman talaga na may financial struggle na dinadaanan ng pamilya eh. Sino po rito nakaranas na ng financial struggle sa pamilya? Normal naman talaga na minsan nagkakaroon ng problema sa relasyon sa loob ng pamilya. Totoo po ba yun? May mga mag-asawa na minsan nagkakaproblema, may mga magulang sa kanyang mga anak nagkakaproblema, may mga magkakapatid na nagkakaproblema, pero alam niyo po, hindi normal yung sa gitna ng problema, iniiwan mo yung kapamilya mo dahil lang nagkaproblema. And at the same time, hindi lang naman sa financial, hindi lang naman sa relasyon, minsan dumarating din naman sa panahon na ang pamilya may nagkakasakit. Totoo po ba yan? At hindi normal na kung kailan nagkasakit ang kapamilya mo, saka mo pa iiwan. Hindi normal kung kailan nagkaproblema sa pera, saka mo pa iiwan. Hindi normal kung kailan may problema sa relasyon, saka mo pa iiwan. Alam niyo po, again, ang pinakamagandang panahon ng pagpaparamdam na kapamilya ka, tandaan niyo po, doon sa panahon na may pinagdadaanan ng kapamilya mo. Dapat malinaw sa atin yon. Kung meron mang pinakamagandang panahon, pinaka-ideal na panahon para iparamdam mo na kapamilya ka, doon sa panahon na may pinagdaraanan ang kapamilya mo. Sa pera man yan, sa relasyon man yan, o sa kalusugan man yan, doon mo dapat pinararamdam na kapamilya ka niya. Ikalawa, in every family struggle, dapat pamilya unang takbuhan, hindi unang tumatakbo. Dapat malinaw yon sa bawat isa sa atin. Sa panahon may financial struggle ang pamilya, bilang part ng pamilya, dapat ikaw yung unang-unang natatakbuhan at hindi unang-unang tumatakbo dahil may problema sa pera ang magulang mo o asawa mo o kapatid mo. No, hindi dapat ganon. Ikaw dapat yung unang niyang pinupuntahan o tinatakbuhan at hindi ikaw yung unang tumatakbo. Kung dumating man doon sa point na mayroong tinatawag na relational struggle ang kapamilya mo, dapat ikaw yung unang tinatakbuhan. Kung dumating man doon sa point na mayroong problema sa kalusugan ng pamilya mo, dapat ikaw yung unang tinatakbuhan at hindi unang tumatakbo. Kasi nga, yung feeling of being deserted or forsaken, nagsisimula o magsisimula ng malalim na sama ng loob. Sino po rito nakaramdam ng sama ng loob nung pabayaan ng kapamilya, nung may problema siya? Totoo ba nakakasama yun ang loob? Pakiramdam mo, iniwan ka eh. Pakiramdam mo, pinabayaan ka eh. And at the same time, alam niyo po, yung feeling of deserted and being abandoned, pakiramdam, dito nagsisimula yung paglayo ng loob eh. Kahit kapamilya pa. At dito rin nagsisimula yung malalim na sugat ng kalooban. Bakit? Kaya nga sobrang importante na sa panahon may pinagdaraanan, problema sa pera ang kapamilya mo, hindi ka lang naninisi, dapat may ginagawa ka. Dapat sa panahon may pinagdaraanan sa problema sa relasyon ng kapamilya mo, hindi ka lang naninisi, dapat may ginawa ka. At maging sa kalusugan niya, hindi ka lang basta nanisi kung hindi may ginawa ka doon sa kanyang pinagdadaanan. Ikatlo na implication o negative implication kapag ka nagkakanya-kanya ang pamilya sa panahong may pinagdaraanan, nagiging cycle ang kawalan ng pakialam sa pamilya. Hanggang tuluyang maging dysfunctional na ang pamilya.
Sino po aminado? May mga pamilya, akala mo nagpa-function pa pero dysfunctional na. Totoo po ba yun? Yung akala mo, ang ganda-gandang tingnan sa labas, pero sa loob pala, hindi na nagpa-function. Yung wala nang pakialaman sa isa't isa. Alam niyo po, ito yung isa sa mga negative implication pagkakanya-kanya na tayo. Yung akala natin nagpa-function pa pero tuluyan na palang dysfunctional ang isang pamilya. Sino po naniniwala? Pwedeng maging cycle yung kawalan ng pakialaman sa loob ng pamilya. Totoo po ba yun? Na pwedeng maging cycle siya na wala ng pakialaman sa loob ng pamilya ang bawat isa. At pwedeng maging cycle na pagka dumadaan doon sa financial struggle ang pamilya, wala ka nang pakialam doon sa dinadaanan ng magulang mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, o ng mga kapatid mo. Alam niyo po, totoo pa pwedeng dumating doon sa point na ang pamilya talagang dysfunctional na siya. Hindi na siya place of refuge, hindi na siya place of comfort, and at the same time, hindi na siya place of compassion. What does it mean? Una, pinakapangit na ipamana doon sa mga susunod na generation ang kawalan ng pakialaman sa loob ng pamilya. Sino po naniniwala? Napakapangit ipamana yung gawin na hirap na yung asawa mo, wala ka pang pakialam sa pinagdaraanan ng asawa mo. Totoo po ba? Isa yon sa mga pinakapangit na ipamamana natin doon sa mga susunod sa atin. Napakapangit na ipamana doon sa mga susunod na generation na hirap na yung magulang mo pero wala ka pang pakialam sa pinagdaraanan ng magulang mo. At napakapangit na ipamana doon sa mga susunod na generation sa atin na hirap na yung kapatid mo pero wala ka pang ginagawa o wala kang pakialam doon sa pinagdaraanan ng kapatid mo. Kasi nga, ito po ang totoo. Habang namamayani, yung tinatawag na individualist culture, sino po pamilyar dito sa individualist culture? Lalo na sa panahon nito, sobrang rampant yung tinatawag nating individualist culture. This is a culture that tend to be on the individual's need and independence. Unti-unti, nasasanay ang bawat miyembro ng pamilya na wala ng pakialaman. Unti-unti na ipapasa ng bawat miyembro ng pamilya yung kawalan ng pakialaman. At unti-unti nadadala na ng bawat miyembro ng pamilya doon sa mga sumusunod na henerasyon ang kawalan ng pakialaman. Kasi nga, gaya po nung akin nabanggit, yung individualist culture na ito yung kultura na kung saan ang focus na lang ng isang tao yung pangangailangan niya. Ang focus na lang ng isang tao yung pagiging independent niya. Yung kaya naman niya ang buhay kahit siya lang. Alam niyo po, kaya nga sa halip na yung individualist culture ang mamayani sa loob ng pamilya, dapat yung collectivist culture na tinatawag ang mamayani sa loob ng pamilya. Ano ba ibig sabihin ng collectivist culture? A culture that places a high value on the family. Ano tinuturo nito? Dapat sinasanay ang pamilya sa malalim na malasakit sa pamilya. Dapat pinapasa ang malalim na malasakit sa pamilya. At dapat dinadala hanggang sa susunod na generation pa ang totoong malalim na malasakit pagmamahal sa pamilya. So hindi ko kaya mo na ang pagtutuunan mo na lang ng pansin yung sarili mo. Dapat kinakancel natin sa loob ng pamilya yung individualist culture na yan. At yung pinamamayani natin, yung tinatawag na collectivist culture na kung saan ang taas ng pagpapahalaga sa pamilya, ang taas ng malasakit sa pamilya. Ikalawa, pinakamabilis na pintuan ng pagkakawatak-watak ng pamilya, kawalan ng pakialam sa isa't isa.
Totoo po ba? Huwag ka lang Huwag lang magpakialaman ang pamilya. Mabilis itong magkakalayo-layo. Totoo po ba yan? Huwag lang magpakialaman ng pamilya. Mabilis itong masisira. And at the same time, huwag lang magpakialaman ng pamilya. Mabilis itong magkakalimutan. At wala na sigurong sasakit pa sa isang tao pag nakalimutan ka o nilimot ka ng pamilya mo. Totoo po ba yan? Wala na sigurong pinaka-tragic sa isang nakaranasan sa isang tao pag nakalimutan ka o nilimot mo ang pamilya mo. Kasi nga, yung makalimutan ka ng kaibigan mo, ilang panahon lang makaka-cope up ka na doon eh. Totoo po ba yan? Yung makalimutan ka nung mga barkada mo, ng mga kaibigan mo, ng mga taong naging malapit sa iyo, ilang panahon lang makaka-cope up ka doon eh. Pero pansinin nyo, pag ang magulang mo ang nakalimot sa iyo, bakit ang tagal-tagal na, ang sakit pa rin? Napansin nyo yan? Yung mga taong hindi man tuluyang iniwan, pero ang tagal na nakalimutan ng pamilya, ang tagal-tagal ng panahon, hindi pa rin nila makalimutan. Bakit pag ang nakalimot sa iyo, yung anak mo, bakit ang tagal-tagal na, hindi mo pa rin matanggap yung nangyari? Bakit kapag kakapatid mo ang nakalimot sa iyo, kahit ang tagal-tagal na, iba pa rin ang dating ng sakit sa iyo? Alam niyo po, lalo na doon sa mga panahon ng pinagdadaanan ka o may pinagdadaanan ka, bakit parang hinahanap-hanap mo pa rin kahit alam mong wala nang pakialam sa iyo? Bakit patuloy na umaasa ka pa rin kahit alam mo na parang kinalimutan ka na? Alam niyo po, sa maraming tao, laging tanong sa kanila yon eh. Bakit iba pa rin ang dating sa atin pag nasa tabi mo ang pamilya mo, lalo na may pinagdaraanan ka? Totoo ba yan? Lalo na sa ating mga Pinoy, iba ang dating sa atin kapag nasa sa tabi natin yung pamilya natin pag may problema tayo sa pera, pag may problema tayo sa relasyon, pag may problema tayo sa kalusugan. Bakit pamilya yung hinahanap-hanap mo? Now, paano ba tayo maging isang kagaanan sa pamilya? Lalo na doon sa panahon ng ating mga problema o mga may panahon pinagdadaanan tayo. Alam niyo po, for us to be able na maging kagaanan sa ating mga kapamilya, sa halip husgahan, yung kapamilyang may pinagdaraanan, tulungan na lang ma-restore, makabangon ang kapamilyang may pinagdaraanan. Totoo pa po minsan, hindi ka na nga tinulungan, hinusgahan ka pa ng kapamilya mo. Totoo po ba yan? Yung mga nagka-problema, nagkamali sa pera, nagkamali sa relasyon, nagkamali doon sa kanilang kalusugan, may mga pagkakataon, hindi ka na nga tinulungan, hinusgahan ka pa. At totoo ba, may mga pagkakataon, hindi ka na nga tinulungan, pinagalitan ka pa. At totoo ba, may mga pagkakataon, hindi ka na nga tinulungan ng kapamilya mo, hindi ka lang hinusgahan, hindi ka lang pinagalitan, ano pa yung madalas na ginagawa? Sinisi ka pa. Bakit may problema ka? Instead of easing their pain, we add pain on their journey. Sa halip na magdagdag tayo, pagaanin natin yung kanilang dinadala, nagdadagdag tayo ng bigat. Sa halip makapagbigay ng kagaanan, sa halip makabawas dun sa sakit, na meron siya, nadadagdagan pa natin. Kaya nga ang paalala ng Galatians chapter 6 verse 2, ang sabi niya, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yung word na bear sa Greek ay nangangahulugan na tanggalin yung burden o bigat, at sa context nito, nangangahulugan nito na tatanggalin mo yung bigat na daladala ng isang tao. Sa maikling salita, wala dapat nag-iisa sa takbuhin ng pagsubok, lalo na sa loob ng pamilya.
Dapat, kapag kami daladala ang isa, hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. What does it mean? Una, ang buhay, ito po ang totoo, ang buhay ay punong-puno ng hindi may iwasang pagsubok. Pero, pwedeng pagtulong-tulungan. Totoo po ba yan? Hindi man natin maiiwasan yung mga pagsubok sa pera, sa kalusugan, sa relasyon, pero pwede naman natin siyang pagtulong-tulungan. Alam niyo po, sino naniniwala? Pag nauna paninisi, nawawala ng puwang yung compassion para tulungan ang kapamilyang may pinagdaraanan eh. Totoo po ba yon? Pag nauna yung paninisi sa'yo, yung sa halip na pagpaparamdam mo ng compassion, nawawala na yun ng space. Pag nauna yung paghusga, nawawala na ng space yung pag-intindi doon sa kapamilyang may pinagdaraanan. Kasi nga ito ang totoo, in the absence of compassion, mahihirapan kang tulungan ang kapamilyang may pinagdaraanan para ma-restore siya. In the absence of understanding, mahihirapan kang tulungan makabangon ang isang kapamilyang may pinagdaraanan eh. Kaya nga, pag may kapamilya na may pinagdaraanan, sinadya man niya yon o hindi, mas pangibabawin yung compassion. Pag may kapamilya na may pinagdaraanan, pagkakamali man niya yon o hindi, mas pangibabawin ang pangunawa kaysa paninisi. Ikalawa, matutong tanggapin na maging ikaw man, may kahinaan din. Hindi lang yung kapamilya mo na may pinagdaraanan. Sino po aminado? Bawat isa naman sa atin may kahinaan eh. Totoo po ba yun? Kahit sabihin mo na napakagaling mo sa buhay, napakatatag mo sa buhay, meron at merong kahinaan ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, mas madali nating matutulungan bumangon ng kapamilya mo nagkamali eh. Kung sa halip na sisihin, aamin ka na sa sarili mo, meron ka rin namang kahinaan eh. Sa halip na sisihin, sa halip na husgahan, yung bumagsak na kapamilya, alam niyo po, kung aamin lang tayo sa sarili natin na tayo man ay may kahinaan, mas madali natin silang matutulungan bumangon. Ano pinapakita nito? Pag tinanggap mo na ikaw man may kahinaan, mas nagiging madali sa iyo pagtanggap sa kapamilyang nagkamali eh. Pag tinanggap mo na ikaw man ay may kahinaan, mas nagiging madali sa iyo pagtulong sa kapatid na may pinagdaraanan. At pag tinanggap mo na ikaw man ay may kahinaan, mas nagiging madali sa iyo pagdamay sa kapamilyang may kabigatan. Ikalawa, para maging kagaanan tayo sa ating mga kapatid na may pinagdaraanan, kapamilya na may pinagdaraanan, huwag makontento sa pagbibigay payo. Maging instrumento ng solusyon. Sino po naniniwala? Maganda naman na may nagbibigay o may naibibigay na payo, lalo na sa isang kapamilyang may pinagdaraanan, pero more than any advice, mas kailangan niya ang isang solusyon mula sa iyo. Totoo ba yan? Hindi lang payo, kung hindi yung solusyon na pwede mong i-extend sa isang kapamilya. Alam niyo po, mas mararamdaman ng isang kapamilya malasakit mo kung hindi lang puro payo, kung hindi solusyon din ang maiaambag mo sa pinagdaraanan niya. What's the point? Una, more than your advice, offer tangible solution. May problema sa pera, magulang mo, huwag ka lang magbigay ng advice based sa pinaka-best na kakayanan mo, abutan mo. Sino po naniniwala? More than your advice, kung may kakayanan ka naman, dapat abutan mo kung may pinagdadaanan ng magulang mo sa pera. Totoo po ba yan? Nasaan yung mga anak? Bakit ayaw mag-react yung mga anak? Parang ayaw magbigay. Alam niyo po, kung may problema sa pera asawa mo, huwag ka lang magbigay ng advice based doon sa pinaka-best na kakayanan mo, bigyan mo ng pera yung asawa mo.
Kung may problema sa pera, kapatid mo, nasaan dito yung mga magkakapatid? Huwag mo lang bigyan ng advice yung kapatid mo based dun sa pinaka-best na kakayanan mo, abutan mo yung kapatid mo. Higit sa anumang payo, yung solusyon na pwede mong i-extend sa kapamilya mo. May sakit ang magulang mo, huwag mo lang ipag-pray. Based doon sa kakayanan mo, ibili mo ng gamot, patingnan mo, hindi dapat nagtatapos doon sa prayer. May sakit yung asawa mo, huwag mo lang ipanalangin agad na mawala para mapalitan mo agad, ipagamot mo muna. May sakit ang kapatid mo, huwag mo lang ipag-pray, bigyan mo based doon sa best na kakayanan mo. Tulungan sila sa paraang mararamdaman pa nila yung tulong mo. Damayan sila sa paraang mararamdaman pa nila ang damay mo. Samahan sila sa paraang mararamdaman pa nila ang pagsama mo. Huwag lang mag-offer ng prayers, ng advice. Mag-offer ka ng tangible solution. Ikalawa, sa pagtulong sa pamilya, tandaan niyo po, nasusunod mo yung law of Christ o yung law of love. Sino po naniniwala? Sa pagtulong mo sa pamilya mo, nasusunod mo yung batas ni Kristo o yung batas ng pag-ibig. By the way, ano ba pagkakaiba nito sa law of Moses? Yung law of Moses, consisted ito ng napakaraming specific commandments, samantalang yung law of Christ, nag-shift siya sa focus from strict external na pagsunod patungo sa internal o doon sa panloob at driven ng pag-ibig, pagmamahal na pagsunod. Yung law of Moses, based on legalism ang pagsunod, samantalang yung law of Christ, we are under grace. People under legalism rely on works for their salvation, pero yung nasa ilalim ng grasya, nabubuhay na doon sa halimbawa ng pag-ibig at sakripisyo ni Kristo. Yung law of Christ, nag-o-offer ng kalayaan mula doon sa bondage ng Old Testament laws, samantalang itong pag-ibig ni Kristo o yung law of love, nagbibigay ng kalayaan sa bawat sumusunod sa kay Kristo. Meaning, yung batas ni Kristo, ang prinsipyo nito, pamumuhay na may pag-ibig sa pamamagitan ng pagtulong at habag na ibinibigay ng banal na Espiritu. Iyon ang ibig sabihin ng law of Christ o ng law of love. So, anong tinuturo nito? When it comes doon sa pagtulong at pagpapagaan ng dalahay ng isang kapamilya, simple lang po. Dinadamayan mo magulang mo sa dalahin niya. Pag dinamayan mo yung magulang mo doon sa dinadala niya, hindi ka lang dumamay sa magulang mo, nasunod mo pa ang batas ni Kristo. Pag dinamayan mo ang asawa mo sa pinagdaraanan niya, hindi mo lang dinamayan ang asawa mo, nasunod mo pa ang batas ni Kristo. Pag nadamayan mo ang iyong kapatid sa pinagdaraanan niya, hindi ka lang dumamay sa kapatid mo, nasunod mo pa ang batas ni Kristo. Ganon ka-importante na more than any principles pagdating sa pagdamay sa pamilya, ang pairalin ang prinsipyo ng pag-ibig ni Kristo. And finally, sa pinakamahirap na yugto ng buhay niya, iparamdam na hindi siya nag-iisa. Paano mo ipaparamdam? Paano ka magiging kagaanan sa isang kapamilya na may pinagdaraanan? Doon sa panahon na dumadaan siya doon sa problema niya, iparamdam mo na hindi siya nag-iisa. Alam niyo po, totoo ba, there are some points sa buhay ng isang magulang, pakiramdam niya, nag-iisa siyang dumadaan doon sa mabigat na problema ng buhay niya. Totoo po ba yan? Habang dumadaan siya sa problema ng pera, pakiramdam niya parang walang may pakialam sa kanya, lalo na mga anak niya. Minsan, may mga asawa na habang dumadaan siya sa problema na yung pakiramdam niya, nag-iisa lang siya. At may mga kapatid, habang dumadaan siya doon sa mabigat na pinagdaraanan ng buhay niya,
pakiramdam niya parang nag-iisa lang siya. At yun na siguro yung pinakamasakit na pakiramdam sa isang tao. Yung dumadaan ka sa isang pagsubok na pakiramdam mo nag-iisa ka lang. Ano pinapakita nito? Una, pinakamahirap o pinakamasarap marinig sa panahon ng pagsubok, kahit ano mangyari, kasama mo ako. Sino po rito gusto niya yun yung marinig niya sa kanyang mga anak? Pag dumadaan siya sa pagsubok, sino rito, yun yung gusto niyang marinig mula doon sa kanyang asawa, na habang dumadaan siya sa pagsubok na yon, ang sinasabi sa kanya ng asawa niya, kasama mo ko. At doon sa mga kapatid, sino rito, yun yung gusto niyang marinig mula doon sa kanyang kapatid, na habang dumadaan siya sa pinakamahirap na yugto ng buhay niya, ang maririnig niya sa kanyang kapatid, kasama mo ko. By the way, sa psychology po, may iba't ibang uri ng tinatawag na social support. Una, yung tinatawag na emotional support, ito yung nagbibigay o nagpaparamdam ng empathy, ng compassion, ng encouragement during challenging times. Ang tawag doon, emotional support. At meron naman tinatawag na instrumental support, nagbibigay naman ito ng mga tangible assistance o mga practical matters. At meron din tinatawag na in-STEM support, nagbibigay naman ito ng positive outlook sa pagkatao at kakayanan ng isang taong may dinadaanan o pinagdaraanan. At the same time, meron tinatawag na validation support. Ito yung nagbibigay ng pagkilala sa totoong nararamdaman mo. Kasi may mga tao kapag kami pinagdaraanan ka, ang sinasabi, hindi naman totoo yan, arte lang yan eh. Pero yung taong merong validation support, ito yung kinikilala niya yung nararamdaman mo. Marami pa pong uri ng tinatawag na social support pagdating sa science o sa psychology. Pero, alam niyo po ba, yung pinakatumatatak sa isang tao, yung tinatawag na companionship support. Ito yung nagbibigay ng pakiramdam na hinding-hindi ka nag-iisa habang may pinagdaraanan ka sa buhay mo. Sa tingin nyo, bakit ito yung madalas na tumatatak sa isang tao? Alam niyo po, kasi nga pag may pinagdaraanan ka, hindi ka pwedeng hindi malungkot eh. Totoo po ba yan? Tsak, pag may problema ka, tsak, malulungkot ka, lalo na ang bigat. Pag may pinagdaraanan ka, hindi pwedeng hindi ka mag-alala eh. Totoo po ba yan? At pag may pinagdaraanan ka, hindi pwedeng hindi ka maghanap ng dadamay sa'yo. Natural sa isang tao na kapag ka dumadaan siya sa isang challenging moment ng buhay niya, naghahanap siya ng dadamay sa kanya. At pag may pinagdaraanan ka, tandaan niyo po, kahit gaano ka pakatatag, kahit gaano ka pakatapang sa buhay, kahit gaano ka paka-independent sa buhay, from your inner being, naghahanap ka ng dadamay sa'yo. Kasi nga yung pagdamay na yon, iyon yung tutulong sa'yo to battle yung loneliness during life's struggles. Yung pagdamay na yon, yun yung tutulong sa'yo to battle worries during life struggles. At yung pagdamay na yon, yun yung tutulong sa'yo to battle yung feelings of being abandoned sa buhay. Ikalawa, wala naman talagang pamilya ang mananatiling buo, matatag, kung hindi magtutulong-tulong sa panahon ng pagsubok. Sino po naniniwala? Sa panahon ng pagsubok sa pinansyal, hindi lang naman pinansyal ang nasusubok sa loob ng pamilya, maging yung suporta ng isa't isa. Totoo po ba yan? Sa panahon ng problema sa pinansyal, sa panahon ng problema sa kalusugan, sa panahon ng problema sa relasyon sa loob ng pamilya, hindi lang yon ang nasusubok, kung hindi yung suporta ng isa't isa habang dumadaan sila sa problema na yon. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Ang tatag ng samahan sa loob ng pamilya
mas nasusubok sa panahong may bagyo at hindi sa panahong payapa ang pamilya. Ang tatag ng samahan sa loob ng pamilya, mas nasusubok sa panahong may bigat at hindi sa panahong magaan ang buhay ng pamilya. At ang tatag sa samahan sa loob ng pamilya, mas nasusubok sa panahong may nagkamali at hindi sa panahong puro tama ang miyembro ng pamilya. What's the point? Sa panahong may bagyo sa pamilya mo, paano mo pinararamdam ang pagiging kapamilya mo? Sa panahong may bigat sa pamilya mo, paano mo pinararamdam ang pagiging kapamilya mo? At sa panahong may nagkamali sa pamilya mo, paano mo pinararamdam pagiging kapamilya mo? Sa bawat pamilya po, sa bawat miyembro ng pamilya, dito po sa physical service, sa online service, maniwala ka. Walang pamilya na hindi dumadaan sa pagsubok, pero ang importante, sa bawat pagsubok na dumadaan ka, o ang pamilya mo, nandoon ka, karamay ka, kagaanan ka. Maniwala ka, walang pamilya na hindi nakaranas ng bigat. Pero importante, sa bawat bigat na dinadala ng pamilya mo, nandoon ka, karamay ka, at kagaanan ka. At maniwala ka, walang pamilya ang perpekto. At some point, may magkakamali. Magulang mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, at some point pwede silang magkamali. Sa relasyon, sa financial, maging sa kanilang physical na karamdaman. But what important is, during their time of life struggles, nandoon ka. Hindi ka nawala sa tabi nila. At naramdaman nila na may pakialam ka sa pamilya na yon. That's the true essence of being family. Sa panahong may pinakakailangan ka, o sa panahong pinakakailangan kanila, nandoon ka. Hindi ka nawawala. Sa panahong pinakamahirap ang pinagdaraanan ng pamilya mo, ipinaramdam mo na kagaanan ka ng pamilya mo. Pinaramdam mo na kagaanan ka ng magulang mo. Pinaramdam mo na kagaanan ka ng asawa mo. At pinaramdam mo na kagaanan ka ng mga kapatid mo. Hindi nagtatapos ang pagiging kapamilya natin sa anumang payo, sa anumang panalangin na pwede nating i-offer sa kanila. Based on your best na kakayanan, ibigay natin yung solusyon sa pinagdadaanan nila. Kung ikaw yung solusyon sa pinagdadaanan nila, huwag mong ipagkait yung solusyon na kaya mong ibigay bilang kapamilya. Again, iparamdam mo na nandoon ka, iparamdam mo na karamay ka, at iparamdam mo na kapamilya ka. Hindi lang sa dugo, kung hindi sa totoong essence ng pagiging kapamilya. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa muling paalala mo sa amin. Sa halip pagwatak-wataking kami ng problema, mas buklurin mo pa po ang bawat pamilya sa panahong may pinagdadaanan sila. Ito man ay pinansyal, ito man ay relational, ito man, Panginoon, ay sa health o sa kalusugan, mas buklurin mo pa po ang bawat pamilya sa panahon na may problema sila, may pagsubok, may pinagdadaanan. Gaya po ng iyong paalala, dalahin namin, Panginoon, ang pasanin ng bawat isa bilang magkakapamilya. Salamat po sa paraang ito, makapagbigay po kami ng kalwalhatian sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless po. Simula.